Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Sweet Girl, na ipinalabas taong 2021. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapaligiran sa Pennsylvania, United States. Sa isang kagubatan, makikita ang isang pamilya na nagbabakasyon sa gilid ng kagubatan, na madalas nilang binibisita para maibsan ang pagkabagot. May isang padre de pamilya na nagngangalang Ray Cooper, ang kanyang asawa na si Amanda, at ang kanilang teenager na anak na si Rachel. Matapos ang mga taon ng kaligayahan ng pamilya na halos hindi nabahiran ng kalungkutan, biglang nagbago ang lahat. Nabasag ang kanilang kaligayahan, nang ma-diagnose si Amanda na may kakaibang uri ng cancer. Sa katunayan, sinabi ng doktor, na matalik ding kaibigan ni Amanda, na napakaliit ng chance ni Amanda na mabuhay, lalo na sa paggaling sa cancer. Ang kondisyong ito ay tiyak na nagpapalungkot kay Ray at Rachel. Gayunpaman, sinusubukan pa rin nilang maging matatag dahil isa sa mga gamot na makakapagpaligtas kay Amanda, ay ang panatilihin siyang nakangiti at masaya. Sa wakas, isang kislap ng pag-asa ang lumitaw, nang ang doktor ay nagdala ng magandang balita. Sinabi niya na may isang gamot sa cancer, na kalalabas lamang ng isang pharmaceutical company na tinatawag na Bioprime. Dagdag pa ng doktor na ang gamot ay 100% na angkop para sa paggaling ng cancer ni Amanda. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang araw na lumipas na walang anumang balita tungkol sa gamot, bumalik si Ray upang makipagkita sa doktor. Nadismaya si Ray nang linawin ng doktor sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Sinabi niya na ang lisensya sa pagbebenta ng gamot na tinatawag na Sparrow ay binawi mismo ng CEO ng Bioprime Pharmaceutical. Ray, you told me that my wife was gonna be okay. I am so sorry. Sa gitna ng kanyang kalituhan, hindi na alam ni Ray ang gagawin. Hindi niya sinadyang nakita ang isang programa sa telebisyon, na nagtatampok ng CEO ng Bioprime na si Simon Keeley, at isang kandidato sa pagkasenador na nagngangalang Diana Morgan. Sa isang interactive na palabas na pwedeng tumawag ang mga manunood sa pamamagitan ng mga linya ng telepono, agad itong ginawa ni Ray. Sa sobrang galit, pinagbantaan ni Ray si Keeley. Sinabi niya na kung hindi babawiin ni Keeley ang kanyang desisyon sa pag-revoke ng lisensya sa pagbebenta ng gamot, si Keeley ang mananagot kung may mangyari kay Amanda. Well, Ray, Prime is dedicated to saving lives. You've already taken everything from me. If my wife dies, it's your death sentence. Makalipas ang ilang oras, pagkatapos ng programa, naramdaman ni Ray at Rachel na tumigil sa pag-ikot ang kanilang mundo, nang napagtanto nila na si Amanda ay pumanaw ng tuluyan. Bilang padre de pamilya, labis na nalungkot at nabigo si Ray sa kanyang sarili. Ang lahat ng mga pagsisikap na ginawa niya para sa recovery ni Amanda, ay hindi pa rin sapat upang iligtas ang buhay ng kanyang asawa. Lumipas ang mga araw hanggang 6 na buwan mula ng pagkamatay ni Amanda. Sa panahong iyon, si Ray na isang propesyonal na wrestling athlete, ay hindi nakaligtas sa gapos ng kalungkutan. Ang mga luha ng panghihinayang na may halong galit ay palagi niyang nararamdaman sa araw-araw, na nagiging isa siyang moody na tao na madaling magalit. Isang araw, nakipag-ugnayan kay Ray ang isang journalist na si Martin Bennett, na labis na masigasig sa balita ng pagkamatay ni Amanda. Gayunpaman, dahil private at confidential ang impormasyong ito, sumang-ayon silang talakayin ito ng direkta sa pamamagitan ng pagkikita ng harapan. Naghanda si Ray na pumunta sa napagkasunduang lugar, habang pinapanatili si Rachel sa bahay. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Ray, lihim na sinusundan ni Rachel ang kanyang ama, dahil na-curious siya at gustong malaman kung ano ang tinatago nito. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakilala ni Ray si Martin sa isang tren. Doon ay ipinaliwanag ni Martin na kinuha ng Bioprime ang gamot mula sa merkado, dahil sinuhuli ng ilang interesadong partido ang pharmaceutical company. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Martin kay Ray, upang matuklasan ang iskandalo na ito, na tiyak na nagpahiya sa mundo ng medikal. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, hindi nila namalayan nang may lumapit na hindi kilalang lalaki, at agad na sinaksak ng kutsilyo si Martin. Hey!
Baby, are you okay? Lumipas ang panahon, hanggang makalipas ang 2 taon pagkatapos ng insidente. Ipinakita si Rachel, na likas na biniyayaan ng martial arts skills mula sa kanyang ama. Sa mga sesyon ng pagsasanay, parati siyang emosyonal, at nailabas niya ang kanyang mga emosyon sa kanyang mga kalaban sa pagsasanay. Dahil dito, hindi niya sinasadyang halos mapatay na niya ang kanyang training partner. Samantala, sa programa sa telebisyon, muling ipinakita ang mukha ni Keely, na siyang CEO ng Bioprime, kasama ang isang nakapanayam na nagngangalang Vinod Shah. Sa pagkakataong ito, magtutulungan silang dalawa sa paggawa ng solusyon o ideya, para maibalik ang paggana ng Bioprime. Gayunpaman, ang Bioprime ay kasalukuyang nasa ilalim ng anino ni Diana, na gumagamit nito bilang kagamitan sa pampulitika na propaganda. Samantala, si Keely naman ay tila lihim na pinuntirya ni Ray. Plano niyang makalusot sa isang charity auction event na ginanap ni Diana, kasama ang mga kinatawan mula sa United Nations. Sa kalagitnaan ng event, nakita si Ray na nakabalat kayo bilang isang waiter, na nag-entertain ng mga imbitadong bisita. Sa wakas, matapos magbigay ng maikling talumpati si Keely, gaya ng plano, nagawa ni Ray na mabasa ang suit ni Keely sa pamamagitan ng pagkukunwari na aksidenteng natapon ang inumin. Dahil dito, nagpunta si Keely sa banyo upang linisin ang kanyang damit. Naglakad si Keely patungo sa banyo kasama ang kanyang 2 bodyguard, walang malay na inihanda na ni Ray ang lahat para matrap sila. Cancer, dude. It must have been Vinod Shah. Okay? Nang matapos ang mga ito ay nagmamadali siyang umuwi. Sinabihan niya si Rachel na mag-impake kaagad, dahil hindi ligtas ang kanilang posisyon. Samantala sa pinangyarihan, 2 detective na nagngangalang Sarah at John ang nagtatanong sa isa sa mga nakaligtas sa insidente. Sa wakas ay nakakuha sila ng maliwanag na pagkakakilanlan tungkol sa salarin. Nalaman na nagbanta noon ang salarin na hahabulin si Keely. Batay sa motibo na ito, sa wakas ay nakahanap ang FBI ng isang kaugnayan, at ang lahat ng data ay tumpak na itinuturo ang isang salarin na si Ray Cooper. Sa parehong oras, makikita sina Ray at Rachel na nagmamaneho paalis ng bahay. Huminto sila sa isang motel, ngunit walang ideya si Ray na mayroon ng 2 armadong lalaki na nakatalaga upang patayin siya. Dahil isang taong sensitibo sa mga banta, hindi nagpabaya si Ray, kahit na alam niyang ligtas sila sa mga pulis. Nag-set up siya ng mga kalansing sa pintuan, sakaling may magtangkang pumasok. Ilang sandali lang matapos ma-set up, dahan-dahan na lumapit sa silid ang 2 lalaki, na alam na ang kanilang room number. Nang ang isa sa mga lalaki ay pumasok sa silid na may mga kalampag sa pinto, narinig ni Ray ang tunog at agad na ginigising si Rachel, upang ilagay siya sa ligtas bago sinimulan ang laban. Samantala, sa ibang lugar, makikita ang mga detectives na bumisita sa bahay ni Ray para sa mga dahilan ng pagsisiyasat. Sinubukan nilang malaman kung si Ray ang may kasalanan sa likod ng pag-atake kay Keely. Sa wakas ay napatunayang tama ang kanilang mga hinala, dahil nakita nilang nakaplaster ang larawan ni Keely sa pader. Nang walang anumang debate, itinatag nila si Ray bilang ang tanging salarin sa likod ng pag-atake. Sa kabilang banda, habang lumilipas ang panahon, napagtanto ni Rachel na sobra na ang ginawa ng kanyang ama. Hiniling niya sa kanyang ama na itigil ang misyon ng paghihiganti dahil sa imposible ito, at malalagay sa panganib ang kanilang kaligtasan. Gayunpaman, hindi tumugon si Ray sa kahilingan ni Rachel. Ang mga aksyon ni Keely at lahat ng mga sangkot sa pagkital sa buhay ng kanyang asawa, ay nagparamdam kay Ray na kailangan niyang lutasin ang kanyang pagluluksa, para sa kapakanan ng hustisya. Habang naghahanda si Ray ng mga bitag at kagamitan, sinamantala ni Rachel ang pagkakataon. Lihim siyang nakipag-ugnayan kay Detective Sarah, para sabihin sa kanya ang tungkol sa nakaraan ng kanyang pamilya. Matapos marinig ang kwento,
hiniling ni Sarah na makipagtulungan siya sa pulisya. Itinuring na si Rachel ang tanging taong may kontrol, at maaaring maglunsad ng misyon ng pulisya sa pag-aresto kay Ray. Sa huli, napilitan si Ray na isama si Rachel para sa paghihiganti. Matapos huminto sa isang lokasyon sa harap mismo ng gusali, nabatid na ang target ni Ray sa pagkakataong ito ay si Vinod Shaw. Gayunpaman, sa mismong sandaling iyon, napagtanto na lamang ni Ray na mayroon siyang bagong tao na tila may parehong target. Nang makita niyang palabas na ng gusali si Vinod at ang kanyang kasama, mabilis na tinungo ni Ray ang entrance ng tulay na pinaglagyan niya ng bitag. Sa ngayon, gumagana ang kanyang plano tulad ng inaasahan. Si Vinod ay lubos na naakit ng bitag. Something's wrong. Get us out of here. Go! Go! Doon ay nakita ni Ray na talagang may ibang tao na humahabol kay Vinod Shaw. Hindi alam ni Ray kung sino ang taong iyon o kung ano ang kanyang layunin. Ang tanging tiyak ay kailangang makuha ni Ray ang impormasyong kailangan niya mula kay Vinod sa lalong madaling panahon hanggat maaari, bago pa may mangyari at mawala ito sa kanya. Sa kasamaang palad, nang pilitin na ni Ray si Vinod na magsalita, biglang binaril si Vinod ng isa pang lalaki na nakasunod din sa kanya. Ang lalaking iyon ay si Amos Santos. Si Santos ay isang hitman na dating pumatay sa journalist, isang pangyayaring nagpilit kay Ray na muling makikitungo sa kanya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Ray ang kanyang paglalakbay sakay ng isang ninakaw na tow truck. Sa daan, aksidente niyang nakita ang sasakyan ni Santos na nakaparada sa isang restaurant. Nagpasya si Ray na huminto at makipagkita sa kanya. Nang makausap ni Ray si Santos, una niyang naisip na tapos na ang trabaho ni Santos matapos patayin si Vinod. Gayunpaman, nabigla si Ray nang sabihin sa kanya ni Santos, na binayaran siya upang patayin ang sinumang sa tingin niya ay nakakaabala sa kanyang amo. Ibig sabihin, siguradong si Ray ang susunod na target ni Santos. Bilang hitman, walang pakialam si Santos na maghintay hanggang si Ray na talaga ang magiging kanyang target. Gayunpaman, kalaunan ay napagtanto ni Ray na ang taong nagbabayad kay Santos ay si Diana Morgan. You tell me who hired you. We both know I'm gonna go after them. You're a dilettante in my world. Diana Morgan. Rachel? I'll see you soon. Kinaumagahan, nakita ng pulis ang ninakaw ni Ray na tow truck na naglalakbay patungo sa lungsod. Nang maglaon ng gabing iyon, nagpakilos ang FBI ng isang special team upang pigilan ang hakbang ni Ray na ipaglaban ang hustisya. All units be advised, suspect is armed and dangerous, armed and dangerous. Suspect on foot. I repeat, suspect on foot. Sa isang pulutong ng mga taga-suporta ng baseball, sinubukan ni Ray na samantalahin ang karamihan upang patuloy na iwasan ang mga opisyal na humahabol sa kanya. Umakyat pa siya sa bubong ng stadium, umaasa ng isang himala sa gitna ng kanyang pagtakas. Sa wakas, nang tuluyang na corner si Ray, dumating si Sarah, na mukhang alam na kung sino talaga si Ray. Tila naintindihan na rin mismo ni Ray ang ibig sabihin ni Sarah. Sa huli, isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Ang kausap ni Sarah ay hindi si Ray, kundi si Rachel, na natroma simula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Pakiramdam ni Rachel ay siya si Ray, ang kanyang ama, na talagang patay na. Nangako si Rachel na kunin ang hustisya para sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Matapos na pagtanto ang kanyang mga aksyon, si Rachel na hindi pa rin tanggap ang katotohanan, ay nagpa siya na wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon, mula sa tuktok ng stadium. Gayunpaman, pagkatapos magising at mapagtantong nakaligtas siya, dahan-daang bumangon si Rachel, at sinubukan niyang tumakas mula sa mga opisyal ng FBI. Kinabukasan, nakita ang isang kaganapan sa kampanyang pampulitika. Si Diana ay masigasig sa paghahatid ng kanyang matatamis na pangako sa publiko. Samantala, si Rachel naman ay palihim na nakikita sa umpukan,
Kasunod ang pagsulpot ni Santos, na kumpiyansa na nasa loob na ang target. Tahimik na patuloy na pinupuntirya ni Rachel si Diana, hanggang sa makapasok siya sa loob ng opisina ng kanyang sekretarya. Si Rachel ay walang sandata, at umaasa lamang sa kanyang tapang. Nang maisuot ni Rachel ang jacket na iniwan ng kanyang ama, muli niyang naramdaman ang aura ng presensya ng kanyang ama. Nang makapasok si Rachel sa isang kwarto, nasa kabilang kwarto si Diana kasama ang kanyang koponan. Nagpa siya si Rachel na manahimik at maghintay. Gayunpaman, sinong mag-aakala na habang naghihintay ay hindi na malaya ni Rachel ang pagdating ni Santos na biglang umatake sa kanya. Ang biglaang pagsulpot ni Santos ay nagpatalon kay Rachel palabas ng silid, at nagtago sa pagitan ng mga construction sa gusali. Si Rachel ay na-corner dahil nasuffocate sa tubig, at inisip ni Santos na patay na si Rachel. Gayunpaman, isang bulong ng kanyang ama ang biglang gumising sa kanya at nagawang ibalik ni Rachel ang sitwasyon. Matapos matagumpay na patayin si Santos, dumiretso si Rachel kay Diana. Nagulat si Diana nang makitang pumasok si Rachel sa kanyang kwarto. Malakas at pilit na idiniin ni Rachel ang kandidato sa pagkasenador, at pinagbantaan itong ipagtapat ang kanyang maruming gawain. Sa wakas ay inamin ni Diana na siya ang dahilan ng mga problema sa likod ng Bioprime scandal. Lumalabas na ito ay may kaugnayan sa politika, kabilang ang panunuhol, mga utos ng pagpatay, at marami pang ibang krimen. Sa kasamaang palad, walang kamalay-malay na isiniwalat ni Diana ang lahat ng kanyang mga aksyon ng buong pagmamalaki. Gayunpaman, nai-record ni Rachel ang buong pag-amin ni Diana. Sa kabilang banda, habang ang media at ang FBI ay abala sa pagtalakay sa pagtakas ni Rachel, si Rachel ay naghahanda na umalis ng bansa. Gayunpaman, bago umalis, ipinadala niya kay Sarah ang voice recording file ni Diana. Matapos matanggap ang recording, sinimulan ni Sarah na imbestigahan ang bawat posibleng krimen na nagawa ni Diana. Layunin nito na pangalanan siya bilang sospek sa isang kaso na nangyari 2 taon na ang nakakaraan, isang kaso kung saan parehong biktima ang mga magulang ni Rachel. Nang malutas ang ugat ng problema, natiyak ni Rachel ang isang mapayapang buhay. Gumaan ang pakiramdam niya sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, at umaasa na hindi na mauulit ang insidenteng ito sa iba. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.